Sa totoo lang. Kasi maraming gays na parang naging, tawag dito, nagkaroon ng substance abuse, nagkaroon ng addiction, naging addicts, gano'n. Tapos, dun sila naka-recover sa drug. Yun yung ginamit nilang way para maka-recover. Gano'n, sa mga issues nila. Kaya sobrang inspiring ng drag, ganun. As in, iba't iba yung mga stories nila. Ang galing. I can relate so much. Are you a fan of Drag Race, Patty? Can you understand what I'm saying? I'm sorry. Ayun. Panoorin niyo siya. Ang dami kayong matututunan. Ayun. What are your thoughts on drag? Ang dami ko na nasabi kanina, parang nasabi ko na din ata. Sobrang amazing. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang extravagant. Sobrang inspiring ng mga drag queens. Ganon. Yun lang. I'm a big fan. Sinusupport ko lahat ng drag queens. Kung tawag dito. Kaso ngayon dito sa Philippines, parang hindi pa masyadong ganon ka-open dito yung pag-welcome natin sa drag, di ba? Pero ngayon medyo nagiging open na tayo, di ba? Pero sa mga ibang, siguro medyo hindi pa rin siya fully accepted. Pero I'm happy that ngayon, medyo, lalo na dito sa Manila, parang sa mga bar, sa O-Bar, parang nagiging na siya talaga. Nagbo-boom na yung industry ng drag dito sa Philippines, kaya nakaka-proud. Yung O-Bar ngayon, sobrang sikat na niya. Tapos ang daming celebrities na nanonood kasi sobrang entertaining talaga manood ng drag. Kung di pa kayo nakapanood, lalo na pag live, as in nakakakilabot. Sobrang galing nila, as in parang, alam mo yung energy nila, parang sasabog yung bubong nung, basta grabe. Iba yung feeling. In season 3, malakas si Manila Luzon. Oo, kaso natanggal siya, no? Natanggal siya. Oo, para kang nanonood ng concert pag nanonood ka ng drag. What makes drag interesting for you? Ako siguro, ano talaga sa akin, ang interesting talaga for me, yung iba't ibang forms ng drag. Ayun, katulad ng sabi ko kanina, yung mga drag queens, iba-iba sila ng style. Merong girly, merong parang pa-sexy na style ng drag. Meron namang weird, as in medyo spooky, gano'n. Yung as in parang medyo clownish, yung style ng drag. Meron namang super gothic, super grungy style ng drag. Si Alaska, gano'n, di ba? Sino pa ba yung mga ganong, si Trixie Mattel, parang animated eh. Di ba? Si Trixie Mattel, tsaka si Shay, gano'n. Di ba? Kayo ba? May mga favorite drag queens ba kayo? Si Valentina, parang Latina yung style niya. Yung kasi Spanish siya eh. So parang yun yung yun yung ina-express niya talaga sa drag form niya, yung Spanish roots niya. Ganyan yung pagka-Latina niya. So in real life, ano siya, as in, hindi siya cross-dresser. Kung titingnan mo siya, lalaki siya talaga, as in, walang boobs, hindi rin siya trans. Parang siguro, gay lang siya, pero na-express niya yung femininity niya sa drag. Tapos yun. Ayun. Siguro, parang kung babae siya, yun yung fantasy niya. Parang doon nila nagagawa yung fantasy nila through drag. Diba? Yun yung ano nila. Way nila para ma-achieve yung full fantasy nila. Ano po topic, Miss Diana? Drag queens po. Mamaya. Wow, you're really into drag queens. Yes po. I'm obsessed with them. I'm a huge fan. Thank you, Ate Aileen. And mamaya then magta-transform ako into a drag queen. Beauty queen to drag queen. Ayun, sana samahan niyo ako. Ayun na nga. Sa tingin mo ba, may madali lang ang mag-drag? No.
Hindi. Sobrang hirap. As in, it requires talent, creativity. Ano pa ba? Talent and creativity. Extreme talent and creativity. And extreme creativity din. Kailangan mo talaga sobrang talented mo and sobrang grabe, yung mga drag queen sobrang tatalino nila as in magugulat ka kung paano nila parang kung paano sila magsalita. Kasi parang sa RuPaul, meron din parang may Q&A din. Pero parang casual interview lang, ganun. Tapos sobrang gagaling nila. Sobrang tatalino nila. Grabe. Lalo na sino nga ba yan? Yung nanalo ng season 9. Kung kilala nyo, yung nanalo ng season 9. Hala, nakalimutan ko. Yung nanalo ng season 9. Si Sasha. Sasha Velour. Sasha Velour, sobrang talino niya. Karamihan sa kanila, sobrang tatalino. Talaga. Ayun. So, hindi madali mag-drag. By any means. Sobrang hirap mag-drag. Naku, tatry ko lang yung best ko ngayon, pero hanggang sa looks lang yung kaya ko i-transform. Yung talent nila, sobrang over the top. Ganun. Ang hirap lumevel sa ganong klaseng talent. Aquaria, season 10. I love Aquaria. She's gorgeous. Ang ganda, no? My favorite's Valentina also from season 9. Si Valentina. Valentina? Kilala niyo yon? Si Valentina from season 9. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda. Crush ko nga yun si Valentina. Ito, may mga drag queens ka bang fina-follow? Who and why? Ako si Valentina. Si Valentina, si Shay, ay si Miss Cracker. Si Miss Cracker, favorite ko. Kasi sobrang galing niya. Sobrang talino niya, sobrang witty niya. Tapos yung drag niya pa, as in, yung drag style niya, sobrang unique. As in, parang hindi siya takot magmukhang tanga, gano'n. Parang hindi siya takot pumangit kung ano yung ginagawa niya. Gano'n. As in, parang sobrang free lang niya gumalaw. Carefree, gano'n. Yun yung maganda sa drag, yung parang hindi ka takot magmukhang stupid, gano'n. Not afraid to look dumb in front of people kasi yun gusto ng tao. So, ayun, si Valentina. Si Valentina naman, gusto ko siya. Although, hindi siya sobrang parang hindi siya, performer siya, pero hindi siya magaling sa comedy. Hindi siya magaling sa comedy. Pero, tawag dito. Pero sobrang galing niya magdamit. Sobrang galing niya rumampa, sobrang graceful niya. Tapos gusto ko yung attitude niya kasi sobrang sassy niya. Pero, alam mo yun, hindi ka maiinis pagka nag-iinarte siya ganun kasi ang cute-cute niya. Oo, naging Miss Congeniality si Valentina. Na season niya. Tapos parang hindi natuwa yung mga batchmates niya sa na naging Miss Congeniality siya kasi feeling nila hindi naman siya friendly masyado. Pero yung fans kasi yung nag-vote, sobrang fan favorite siya. Kaya naging Miss Congeniality siya. Ayun. Pero paano, ito about history na to ng drag. Pero paano and kailan nga ba nagsimula ang drag? According to an article published on allthat'sinteresting.com, ito raw ang history of drag. In the 17th century, when Shakespeare's plays were first performed at the Globe Theatre in London, only men were allowed to take part in the productions as they were in religious rites. So when plays included female parts, the male actors would dress as women to fill the void. Hindi ko alam to galing. Ganun pala. Hi sa mga bagong dating. Ayun, so sabi dito, dati daw kasi, nung 17th century sa mga theaters, yung mga guys lang daw yung pinapayagan mag-take part sa mga productions. So pagka daw may mga female na roles, yung mga lalaki, kailangan nila mag-dress up as women. Ganon.
So, dun daw nag-start ang drag. Interesting, hindi ko alam to. Okay, it's in the theater that the term drag is believed to have originated. When men played female parts, they would supposedly discuss how their costume dresses would drag across the floor. Ang galing. Sobrang dami ko natututunan. Ako, fan ako ng drag, pero hindi ko alam yung history. Oo, hindi ko alam yung history ng drag. To be honest. Pero dito, ang dami ko natututunan. Ito, kaya daw naging drag yung tawag. Kasi, parang yung mga guys, syempre parang uncomfortable sila sa mga dresses nila. Parang yung mga damit daw nila, nadadrag lang nila sa floor, across the floor. Kasi syempre no 17th century, yung mga damit ng mga babae, as in, ano talaga, floor length talaga, ankle length, ganon. So parang nadadrag yung dresses nila across the stage. Kaya naging drag yung tawag. Oo, parang ball gown palagi, di ba? Nung Victorian era, ganon. Parang lahat sila naka-ball gown. Ayun, doon pala nag-originate yun. Ang galing. Next naman, drag began to take on more of an individual form of entertainment when female impersonation was introduced into American culture via the genre known as vaudeville. Ano to? Female impersonation was introduced into American culture via the genre. No, anong genre yung known as vaudeville? Sino may alam na to? Vaudeville yung genre. Drag began to take, mamaya, balikan ko yun. Hindi ko gets yung, ano, vaudeville. Yung genre vaudeville. Baka yun yung naging genre, yun yung, okay, yun yung unang genre, yun yung unang tawag ng genre ng drag, vaudeville. Ayun. Okay, ayun. Yun yung unang genre na tawag sa drag, vaudeville. Female impersonation pa yung tawag nila. So, parang mga straight guys talaga sila na tinatry lang na, kasi dati nga, bawal mag-participate yung mga babae sa production. Ayun. So, parang yung mga guys, napipilitan sila magbihis as babae. Tapos yun yung tawag doon, vaudeville. Yun yung genre na yun. Okay, female impersonation quickly became a facet of the vaudevillian entertainment experience. It was through vaudeville that the first official, well-known drag queen came to exist, named Julian Eltinge. Basta yun yung unang name ng unang-unang drag queen. Ang pangalan niya, Julian Eltinge. Wow, mamaya research ko nga to. Mamaya titiyan ko kung ano yung itsura niya. Sobrang galing naman, curious. So, again, i-search nyo din. Julian Eltinge. Eltinge. Ayun. Siya yung unang-unang naging drag queen. Ang galing. Ayun, female impersonation and the history of drag is said to have entwined with gay culture around the 1930s. Ayun. Ayun, tapos siguro doon na nag-start, no 1930s, doon na nag-start parang gamitin, ay mag-participate yung mga gays sa female impersonation.